ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Good morning Manoy! Good morning, Jelly. Good morning, mga kapuso. Nakakabilib na kwento ng dalawang komunidad na nagsisikap at nagtutulungan ang mapapanood natin ngayong linggo. Uy, maganda yung teaser na yan ha. Ano ba ang kwento dyan, Manoy? Well, alamin natin ngayong linggo kung ano ang naging misyon ni Pat. Pat, ano nga ba ang kwentong tinutukan mo para sa ating mga viewers? Manoy, Jelly, dahil tag-ulan na, isa sa mga public health alert ang panganib sa dengue. Alam naman natin na delikado ang matamaan ng dengue at mahalaga na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang kwento ng isang komunidad dito po sa Barangay San Agustin sa Malabon na nilalabanan ng pagkalat ng dengue ang ating tinutukan ngayong linggo. Salamat, Pat. At ngayon, si Andrea naman ang maghahatid sa atin ng susunod na kwento. Andrea! Jelly, Manoy, kwento naman ng mga selfless animal lover ang aasahan ng ating mga suki dito sa Si Manoy ang ninong ko sa pagpunta ko sa Mabitac, Laguna. Isa kasing animal shelter dito ang sobrang nangangailangan ngayon ng tulong para patuloy nilang maalagaan ang mga kinupkup nilang aso at pusa. Back to you. Good. Pat and Andrea, puntahan nyo na ito at simulan na natin agad ang misyon. Nag-7 plate yung kanyang platelet. So, bilang ina, nag-aalala ka kasi ang dengue kasi once na below 30, ang platelet, medyo crucial na siya. Sabi ko, Lord, kung oras niya na, why not? Pero sana po, wag naman. Panalo, winner tayo lahat. Well, imagine mo, Jelly, sa kagat ng isang napakalit na insekto, pwedeng mamiligro ang buhay mo. Pwede ikamatay. Ganyan ang dengue. Oo nga, Manoy, yan din ang talagang kinababahala ng marami nating kababayan. Kaya eto, panoodin natin ang panayan ni Pat. Sa tuwing dumarating ang tag-ulan, pangkaraniwan na sa lansangan sa ating bansa ang pagbaha. Baradong estero, maruruming kanal, at mga ilog na may tambak na basura. Mga larawang tila hindi na gaanong nakakabahala sa ating mga mata. Bukod sa hindi ito kaaya-aya sa paningin, ang tunay na problema ay ang sakit na maaaring maidulot ng maruming kapaligiran. Dito sa Barangay San Agustin sa Malabon, bukod sa problemang pangkalinisan at kaayusan, nakaambas sa kanila ang peligro ng dengue. Ito po ay isang nakamamatay na sakit. Paano nga ba nila ito inaagapan? Mga kapuso, kasama po natin si Kap Rolando Lau. Magandang araw po, Kap. Kamusta? Magandang araw din po. Kamusta po ba yung dami ng mga kabarangay po natin na nagkakasakit dahil sa dengue? Tsaka ano po ba yung dahilan nito? Sa dami, hindi naman ganun pero isa sa nagiging dahilan natin is yung urbanisasyon. Sa dami ng tao, lalo na ang mga ISF na mga squatter, talagang nagsulputan dito sa aming lugar. At ganun din yung pagpapalit ng klima
na dati ngayon tag-ulan na, nakaraan tag-init. At yung pagbaba ng mga pagkontrol sa lamok at yung kakulangan natin sa edukasyon. So paano po ba nilalabanan ng barangay yung panganib po ng dengue? Nilalabanan natin ng dengue sa pamamagitan ng information, education, campaign, ang cleanup drives, yun ang mga natin. Yung larviciding and fogging operation, isa sa nagiging magandang panlaban din yun. At ang monitoring surveillance natin. Pero ano po bang kinakaharap ng barangay niyo po, Kap, para maisagawa po yung mga programa sa pagsugpo po ng lumalaganap po na dami ng lamok o yung dengue po mismo? Ang kinaharap ng problema ng barangay, unang-una siguro yung kakulangan sa pondo, kakulangan sa kagamitan, kakulangan sa manpower. Ang pinakaano is disiplina ng bawat isa. So paano po ba, Kap, nakakasiguro na nakikipagtulungan po ang mga kabarangay o mga residente po dito para mabawasan po o maialis yung sakit po ng dengue? Ang pakikipagtulungan ng ating mga kabarangay, yung regular na information, community engagement, hikayatin natin sila na makipagtulungan sa barangay upang itong problema na ito ay masolusyonan. Ang dengue ay nakukuha mula sa mga nakatiwangwang na tubig na pinangingitlugan ng mga lamok na may bitbit na virus na ito. Ang sakit na ito ay kapag hindi naagapan ay maaaring magdulot ng delikadong epekto sa tatamaan nito, lalo na sa kabataan. Kagaya na lang sa nangyari sa anak ni Nanay Rosalie. Kailan po ba nagkaroon ng dengue yung anak niyo po? Itong February 5 lang. Ngayong taon na. Itong taon lang. Saan po ba ito nakuha yung sakit niyo? Hindi ko lang din masabi kung sa school or dito. Kasi dito kasi nagkaroon siya ng dengue case. Halos buong compound na to nagkaroon siya ng dengue. Lahat sabay-sabay na nagkaroon ng dengue. Paano niyo po ba nalaman na may dengue ang anak niyo? Ano po yung mga sintomas ng anak niyo? Yun po, kasi yung sa paglalagnat niya, pag pinainom ko ng paracetamol, mga ilang oras lang, wala na. Nung time na nagka-dengue siya, magdamag ko na siya pinainom pero hindi nawawala yung lagnat. Ilang araw po yun? 2 days. Bago niyo po pinadala sa ospital? Mabot din po ng mga 7 to 9 days din po. Tagal din. Ano po yung mga naramdaman ng anak niyo? So, nung naramdaman niya lang po, puro lagnat. Pero nung pagdating po ng 5 days, na huling, yung kukuha na po siya ng dugo, doon po siya sumuka sa ospital. Tapos sumakit po yung tiyan Sumuka niya. po ng ano? Sumuka lang po siya, tapos bigla po sumakit yung tiyan niya. Kaya sinabi na po ng ospital na kailangan daw pong i-confine. Nay, dahil nga po nagkasakit ng dengue po yung anak niya na si Christian, ano pong nararamdaman mo? Nung dinadengue po siya, natakot kasi sabi nila, hindi daw aabot ng 24 oras pag bumaba yung dugo niya na puting dugo, pwede daw mawala, ganun. Kaya inagapan ko naman siya agad kasi mahirap mawala ng anak. Ano po ang natutunan niyo dito sa nangyari? Yung maglinis ng harapan, tapos yung mga tubig na naka-stack, kailangan talagang palitan. Tapos yung kailangan, ang inano ko sa anak ko, lagi naka-pajama na lang lagi para in case na hindi na siya makagat. Kasi sabi nila, pag na-dengue pa ulit or nakagat pa ng doon na daw yung mas malalang dengue. Mapalad si Rosalie at naagapan ng sakit ng kanyang anak na si Christian. Pasakit naman para sa gaya ni Nanay Victoria na bilang isang beses dinanas ang pagkalinga sa anak na tinamaan ng dengue. Sa pamilya ko po, meron na po akong 2 anak na nagkaroon ng dengue. Una po yung bunso ko, noong 2019. Ang pinakagrabe pong hindi ko makakalimutan ay yung pangalawang dengue niya. Nag-7 plate yung kanyang platelet. So bilang ina, nag-aalala ka kasi ang dengue kasi once na below 30 ang platelet, medyo crucial na siya. Kinabahan na ako.
So, nung kinausap ako ng doktor, sasalinan daw siya ng dugo. So, ang ginawa ko, meron naman pong santo doon sa labas ng ward ng anak ko. Siya yung una ko nilapitan. Sabi ko, Lord, kung oras niya na, why not? Pero sana po, wag naman. Pengi pa po na isang pagkakataon. Siyempre, tumatakbo sa isip ko, bata pa anak ko. Para mawawala na lang ng ganon-ganon. Nung kinuhaan nila, awa ng Diyos naman po, tumaas naman. Nung nagtaas-taas na po siya, medyo nabuhayan po ako ng loob. Pinagsalita ang anak ko, doon ako naiyak. Sabi ng anak ko, Ma, ayoko pang mamatay. Sabi ng anak ko, kaya sabi ko, hindi ka mamamatay kasi nagdasal ako kay Lord. Sabi ko, hindi ka mamamatay. Tapos sabi niya, huwag mo akong iiwanan na. Yun, kaya hindi ko siya iniiwan. Siyempre, iiyak ka. Siyempre, anak mo yun eh. Ikaw ba, anak mo, gusto mo bang mamatay? Siyempre, ayaw mo. Hanggang sa dinischarge na po kami. At nagkaroon po ng balik sa doktor. Okay naman, okay na hanggang ngayon po. Siguro po para sa isang nanay, ang dengue ay hindi lang dengue lang yan. Hindi po ganon. Ang dengue po pag napabayaan, nakakamatay. Sana wag nating pabayaang pag may lagnat na ang isang bata, wag natin babaliwalain. Magpatingin agad sa doktor, wag tayong manghula ng mga gamot. Dapat laging kumonsulta sa doktor. Meron naman tayong mga libreng doktor, may mga center sa bawat barangay. Huwag natin baliwalain ng mga center natin ng mga doktor. Sa ating lahat ng mga magulang, matuto po tayo maglinis. Una-una sa bahay, sa kapaligiran, ipatupad po natin yung 4 o'clock habit. Kasi ang dengue, umaatake yan ng hindi nagpapaalam sa atin. Magtulungan po tayong linisin ang ating kapaligiran para ang lamok ay hindi dumating o dumayo sa ating tahanan at sa ating lugar. Para kay Kagawad Ferdinand, mahirap labanan ang sakit na dengue kung hindi magtutulungan ng mga residente ng barangay. Dito sa amin sa Barangay San Agustin ay dumadami po ang ganyang kaso. Malapit po kasi kami sa river. Sa ngayon po, kami ay nagmo-mobilize ng mga tao ng paglilinis at yung mga kanal ay aming pinabubuksan, lalo yung mga barado. At kung may namamahay na mga lamok, ay amin pong pinufumigate. Sa aming barangay ay na-exhaust po ang mga kagamitan, kagaya ng fogging solution, manpower sa mga tao. Dahil nga pagka nag-fumigate kami sa aming barangay, nauubos po yung solution. Kaya kadalasang humingi rin kami ng ayuda mula sa City Hall upang magkaroon kami ng mga fogging na gamot. Mapanganib po na sakit ang dengue, pero maaari po natin itong maiwasan. Basta't simulan po natin ito sa tirahan at bakuran ang paglilinis ng kapaligiran. Pero paano nga ba natin matutulungan ang problema sa dengue dito sa Barangay San Agustin? Balik po muna sa inyo, Manoy at Jelly. Manoy, may nakausap akong health expert at sinabi niya sa akin kung paano natin talagang maiiwasan ang dengue. Eto, panoorin ninyo. Kasama natin ngayon si Dr. Albert Domingo, Assistant Secretary ng Department of Health. Hello, welcome sa Si Manoy ang ninong ko. Hi, good morning, magandang umaga, and nice to be with you. Yes. Pag-usapan na kaagad natin ang dengue. Yes. Lalong-lalo na yung sa Malabon, marami kaming nakalap na impormasyon doon tungkol sa dengue na mukhang prevalent na naman ang dengue. Or never ba itong humupa? Palaging nandiyan ang dengue. Nako, Jelly, as long as nasa tropical country tayo, nandyan talaga. Kasi yung panahon natin, yung klima, yan talaga yung pinakagusto ng mga lamok. Plus, maulan pa, lalo na sa panahon ngayon. Diyan sila namamahay talaga sa tubig. So hanggat tayo ay tropical... Anong klaseng tubig ba yung pinamamahayan nila? Tawag namin dyan stagnant water. Pag sinabi natin stagnant water, ano po ibig sabihin nun? Hindi siya gumagalaw. So hindi siya dumadaloy, hindi siya gumagalaw. At saka trivia yung dengue mosquito,
hindi niya hinahanap yung maduming tubig. Mas gusto niya yung malinis. Malinis. Yes. So yung naipon na tubig ulan Oo. or yung mga pinag-ipunan natin na tubig, maaaring bahayan yan. Lalo na yung mga naglalagay ng timba-timba, nag-iipon ng tubig, tapos iniiwan yun, pampapaligo nila, ganyan. Yes, or pandilig. Pandilig, maaaring nandiyan ang mga lamok na yan. Yes. Ito na ang tanong ko, talaga marami pa rin bang namamatay sa dengue? Ang case fatality rate natin ay awa ng Diyos, mababa siya. Hindi siya mataas na tipong alarming or problema. But of course, every death is a death, no? At ang importante kasi dito, preventable siya. Maaari siyang iwasan. Maaari siyang iwasan. Although ang challenge dito is yung pag-iwas kasi yung lamok yung kalaban natin. No? Hindi siya tulad nung iba na sa ngayon, para bang yung iba kaya pertussis, yan, sikat yan, si measles, si tigdas, may mga Pero bakuna. may mga bakuna. Yes. Ito bang dengue na sitwasyon na ito, pwedeng tayong makakuha ng bakuna para dyan? Papunta na tayo doon. May mga kumpanya na nag-apply na nung tinatawag na Certificate of Product Registration, lisensya, para magbenta ng bakuna sa Pilipinas. Iba to dun sa nangyari nung dati, nung 2014-15, no? Na Ay, yung malaking issue na yan. evaluate ng FDA natin. Kailangan maaprubahan talaga to ng Maaprubahan. Masusing pag-aaral. bago siya magamit. Yes. Para sigurado ang lahat. Yes. Para walang sabit. Ah. Sa tagal na pakikipaglaban ng DOH laban sa dengue na yan, meron bang resulta na nag-improve man lang ang statistics with regards to people getting sick or treatment is better? Yeah. Usually, tinitignan natin yung tinatawag na epidemic curve. Kumpara natin gaano karaming kaso meron sa taong ito sa nakaraang taon. So far, yung nakita kong latest na update natin for 2024, hindi pa natin nahahabol yung palo ng mga kaso ng 2023. At least for this week, tsaka yung the 2 or 3 weeks before. So ito, June, July na, ganon, hindi pa. Okay pa Hindi tayo. Hindi pa okay pa. Oo. Pero kami nga mismo yung nag-iingat kasi tataas yan. Alam namin tataas Kasi yan. tag-ulan na. Yes. Paumpisa pa lang ang tag-ulan kaya mababa pa. Correct. Baka mami, humaba, wag sana. Wag sana. Wag sana humaba. Doon natin malalaman kung may talab yung mga programa natin. At marami ba itong programa na ito? Ano ba itong mga programa na ito? Kayo po ang programa. This is actually a very good opportunity to disseminate information and to get our population, ating mga kababayan na mag-ingat. At hindi lang yung pag sinayang mag-iingat, ano bang pag-iingat? Anong pag-iingat ba ang dapat gawin, di ba? Maglinis, tsaka yung tubig na nakaipon. At kailangan pa ulit-ulit sabihin to kasi hindi sapat yung mag-clean up drive lang ng isang beses sa isang buwan, tapos see you next month, Hindi di po ba? sapat yun. Oo. Regular dapat. So regular na paglilinis ng paligid, pag-ipon ng tubig, siguro kung kailangan mo mag-ipon ng tubig, takpan mo siya, sabay di ba ba? tayo? Takpan natin Takpan yan. na lang siya. Yes. Yung mga nilalagay na mga spray, nakakatulong ba yun? O baka Okay. naman mamaya immune na rin ang mga lamok na yan doon. Hindi naman. Okay pa rin yung mga spray natin, yung lotions, yung sprays, available yan. At of course, yung long sleeves, no? Sabi nga namin, hindi na yung tapos ng El Nino. Papasok na ngayon sa tag-ulan, medyo lumamig na ng konti. Pwede na tayong mag-long sleeves. Huwag na tayong mag-palda, pwedeng pants na Masyadong muna. mag-short Wag- para maiwasan ng Kagat ganyan, ng ang lamok. kagat ng lamok. Nasa kamay ng ating barangay, ng ating komunidad, kung paano natin gagawin yung mga protection na sinasabi natin. Yung mga cleanup drive, no, hindi kailangan lang yan na once every week, kung kaya nga nating araw-araw. Dati, merong programa yung DOH, tawag namin 4 o'clock habit, na tuwing alas 4 ng hapon, lumalabas na yung lahat, sabay-sabay nagwawalis, sabay-sabay naglilinis, at lahat ng mga naiipon na tubig, tinutuyo. Kasi yung naiipon na tubig na yon, Pwedeng pamahayan yun ng mga mismo. lamok. So, At dapat- hindi lang yun, di ba? I mean, lilinis na yung paligid nyo, mababawasan ang sakit, sigurado pang mawawala ang dengue. Tama. Gulong. Bakit gulong? May mga iba dyan, mga lumang gulong na natambak lang. O naulan na, nalagyan ng tubig. Nandun sa loob, yung mga lamok, yung mga kitikiti. So, dapat as much as possible, alam ko na, saan namin ilalagay yung gulong? Huwag susunugin, bawal rin yun. Tsaka air pollution naman Paano yun. bang takpan? Oo. Takpan, exactly. Baka may trapal or something na pwedeng ipatong para wag siyang nauulanan at wag siyang nag-iipon ng tubig. So, ayan, yan ang mga bilin. In short, maglinis. yes. Maglinis Yes. ka. Ano ba yung mga signs para Yes. isipin ko na dengue na pala talaga? Ang lagnat na mataas ang temperatura, usually 40 degrees sa pataas, no? Number 1 yan. Number 2, yung sakit sa ulo. Pero ito yung unique sa dengue, sakit sa likod ng mata. Parang yung pakiramdam, syempre ito gilid ng mata, parang nasa loob. Talagang sa likod ng mata, yun ang mararamdaman Yun yung pakiramdam, sabi Okay. nila. Number 2 yan. Number 3, yung pag nakakita kayo ng gilagid ay nagdudugo na or ang dumi natin ay medyo may itim or may dugo ng konti, yan po mga alarm
alarm signs na yan, dalhin po sa ating ospital. Sa ospital lang agad. Ngayon, wag muna tayo sa alarm. Sakit ng tiyan, pwede rin, pananakit ng tiyan, pagduduwal, or parang tawag sa medicine, nausea, naduduwal, nasusuka, mga pwedeng senyales rin yan. Ang importante, Jelly, is magpakonsulta. Kasi yung lahat ng sinabi natin, yung lagnat, yung pagsusuka, pwede rin kasing ibang sakit yung dahilan Oo, pwedeng meron kang problema sa tiyan, Correct. tapos nilagnat ka dahil dun sa infection or whatever. Yes. Importante, seek early consultation tayo dyan. Kailangan kaya lang, mahirap din pumunta sa ospital, di ba? Budget. Budget. Ngayon, ito, balik tayo kay Kapitan. Kay Kapitan sa barangay, no, pwede natin gawin, may telemedicine. Ibig sabihin, yung mga BHW, yung mga midwife, bigyan natin sila ng pwedeng i-text na number na alam nung barangay, nung community. Tapos pwede sila mag-text, mga konsultasyon, tanungan, di ba? O, kung may internet yung barangay, baka pwede may video call, di ba? Pwedeng pupunta yung mga yung mga nanay o yung mga pasyente doon sa health center, tapos doon silang mag-video call sa Pwede. doktor. Na baka yung doktor na wala doon sa health center pero nasa rural health unit or nasa ospital, by video call, nakakausap niya yung mga pasyente. Uy, that's a good idea. I think that's one of the things we can actually educate, lalo na yung mga taga-Balabon, baka mamaya makatulong din sa kanila yan. Kung kaya nating mag-video games sa ano. Oo nga naman, di ba? Kung kaya natin manood ng lahat ng mga nakakaaliw sa telepono natin, ano ba naman na mag-video call? Exactly. Tama. At magkonsulta. So, Yes. importante talaga sa lahat, maglinis ng kapaligiran. Maglinis, magkonsulta, at umiwas sa kagat ng lamok. Yun. At abangan natin kung magkakaroon nga ng bakuna soon. Hopefully. Maraming salamat, Asek. Napakalaking tulong sa amin ito. Magbabalik pa po ang Si Manoy, ang ninong ko. Saludo po ako sa inyo dahil talagang sinusuportahan nyo ang inyong adhikain at tulong-tulong po tayong lahat. At dahil po dyan, merong munting handog ang programa po naming Si Manoy, ang ninong ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Yay! Tara na! Ikaw ako kaya ipanalo, winner tayo lahat. Maglinis, tsaka yung tubig na nakaipon, regular dapat. Kailangan ito, fogging. Ang barangay, madalas dapat gawin itong fogging na to. Be a responsible pet owner. Mag-research kayo kung ano yung mga pangangailangan ng alaga ninyo, kung ano ba yung kaya nyong ibigay sa kanya. Awareness ng mga may-ari ng aso. Ang importante is maglinis, magkonsulta, at umiwas sa kagat ng lamok. Importante yung mabigyan yung mga alaga nila ng vet. And of course, yung kapon. Okay, sige, let's do this, ha? Let's do this! Jelly, sabi nga nila, ang ounce of prevention is worth a pound of cure. Kaya kung alam lang natin ang mga tamang hakbang bago padapuan ng sakit gaya ng dengue, pwede natin itong maiwasan. Alam po natin ang pagkakasakit ay isa sa mga pangamba ng ating mga kababayan. Natatakot silang lalong malubog sa utang at kahirapan dahil wala silang pambili ng gamot o pambayad sa ospital. Gusto nating mawala ang pangambang yan. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa San Agustin, sa Malabon. At pagkatapos po makipag-usap sa mga expert, pati na rin po sa talakayan nila Manoy at Jelly, may handa tayong sorpresa para po sa barangay. Kaya tara, samahan niyo na po ako. Hello! Ayan, una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong oras, sa mainit na pagtanggap po sa amin, Kap, Rose, at sa lahat po ng residente dito. Maraming salamat po dahil nagsusumikap po kayo masugpo ang sakit na dengue po at talaga nagtutulungan po kayo para mapanatiling malinis ang kapaligiran. Importante po talaga yan na malinis ang kapaligiran po para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit ng dengue. At dahil po dyan, saludo po ako sa inyo dahil talagang sinusuportahan nyo ang inyong adhikain at tulong-tulong po tayong lahat. At dahil po dyan, merong munting handog ang programa po naming Si Manoy, ang ninong ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Yay! Tara na!
po mula sa Simanoy ang ninong ko. Tanggapin niyo po ang aming munting handog para sa inyong barangay. Magdadagdag po tayo ng fogging, machine, and pesticide solution po para mabawasan ang mga lamok nyo dito po sa inyong barangay. Ayan, eto na po yan. Madagdagan na po, Kap. At para rin po maengganyo ang mga residente na tuloy-tuloy ang paglilinis ng inyong barangay, meron po tayong mga kagamitan panlinis po sa inyong cleanup drive. Yan! Yay! Congratulations po ulit. Kap, may mensahe po ba tayo? Una sa lahat, nagpapasalamat kami kay Manoy Wilbert Lee na pinagkaloob sa amin itong makakatulong na fogging machine at ng mga ibang pala o ano pa. Kaya po, taus-puso ang pasalamat namin sa inyo at sa inyong mga staff. Thank you po. Ate Rose, may mensahe po tayo. Nagpapasalamat din po ako kay Manoy Wilbert sa pagbigay po ng tulong sa paglinis po sa aming barangay. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa binigay ninyong mga kagamitan po panlinis sa aming barangay. At saludo po kami, Manoy Wilbert, sa ginagawa niyong pagtulong sa bawat barangay. Nawa po ito makatulong sa amin at para maiwasan po natin na magkasakit pa para po sa mga bata. Yun lamang po at maraming salamat po mga taga-barangay San Agustin po. Thank you! Ayan, maraming salamat at congratulations po ulit. Naway isa puso po natin na ang kalinisan ng kapaligiran po ay hindi lang po para maganda lang po siya tignan, kundi para rin po iyan sa inyong sarili, sa kapwa, sa pamilya, ang kalinisan po para maiwasan din po ang pagkakaroon ng sakit. At yun po, sana po ay tulong-tulong tayo ang mga naibigay po naming mga kagamitan ay maging instrumento po ito sa magandang bukas po para sa inyong barangay. Muli, congratulations!